Kinben Book 6, Chapter 54. Naisipan nga ni Coach Isaiah na magkaroon ng isang practice game ang kanyang mga players. Dahil nga ang makakalaban nila ay mahina ang ilalim, ay may naisip siyang gawin sa laro nila sa Martes. Dito rin niya titingnan kung pwede na ba niyang ipasok sa rotation si Shaquille, lalo pat ang Pampanga ang ika-4 nilang makakalaban. Nais nga niyang magamit ang tangkad ng batang ito at ikinampi niya ito kay Ricky dahil kilala na niya ang player na ito. Alam kong gusto ng mga players ko na mas mag-improve ang batang iyon. Pero iba kapag si Ricky ang gumawa nito. Sabi na nga lang ni Isaiah sa kanyang sarili at makikita ngang nakatingin siya kay Mendez matapos ang ginawang pasa nito at dunk ni Shaquille. Isa pa, may gusto rin akong makita ng bawat isa sa game na ito. Magiging malaking problema ito sa mga susunod namin mga laban. Dahil baka hindi na namin maulit-uli ang ginawa naming comeback sa Cebu. Sigurado na ngayon ang mga ibang teams na hindi basta-basta ang Calapan City. Mas paghahandaan na lalo kami ng ayos ng kalaban. Mas magiging seryoso na kaming banta. Kaya matatalo kami kung wala kaming gagawin. 6-5 nga ang naging score matapos iyon. At napakuyom naman sila Marlon dahil sa ginawang iyon ni Mendez sa kanila. Dito na nga rin pumalakpak si Maki para pabalikin sa realidad ang kanyang mga kakampi. Isa nga siyang tao na may competitiveness drive sa katawan kung kaya hindi raw niya hahayaang manalo ang kalabang team nila. Relax lang kayo, sabi pa nga ni Maki at bigla niyang naalala na ang huli nilang paglalaban ni Ricky na tila may ganitong atmosfera ay noong finals pa ng OMPL. Lamang kami sa sentro kaya si Marlon ang magiging advantage namin. Sabi pa nga ni Maki sa sarili at ngayon nga ay tinawag niya si Martin at sina Ricky naman at Larry ay napaseryoso sa nangyayaring iyon. Ayaw nang magpatalo ni Maki. Nasabi naman ni Carlo nang makita ang pagbuntong hininga ni Romero nang sambutin na ni Martin ang bola mula sa kanyang inbound pass. Gusto ko ring makita kung sino ang pwedeng maging secondary scorer sa lineup natin. Hindi maganda ang laro ni Maki noong ikalawang game dahil kay Wanabia at malaki ang chance na magkaroon uli siya ng mga katapat na kasing galing ng isang iyon o mas magaling pa. Ngayon ko lang nakita ang malaking kaibahan nila ni Ricky. Si Maki ay mahusay na player pero parang na-stuck na siya sa ganoon. Pero itong si Ricky, hindi siya tumitigil sa pag-i-improve sa kanyang paglalaro. Kailangang mapukpok din itong si Maki para mapaisip na hindi sapat na magaling lang siya. Wala na siya sa Mindoro at ibang iba mga players ng Maharlika kumpara sa mga nakalaban niya lang noon sa mga ginagawa niyang pagdayo-dayo sa kung saan-saan. Sabi nga ni Isaiah sa kanyang sarili at pinanood na nga muli niya ang pagpapatuloy ng laro. Mga professional basketball players na ang makakaharap niya. Dito nga ay makikita na kaagad ang pagbibigay ni Magbuo ng screen para kay Suarez. Kasunod nga noon ay ang biglang pagtakbo ni Marlon. Si Flores na nga ang kanyang naging bantay. Sina Maki at Baro naman ay sinigurong hindi basta makakapagbigay ng help defense sina Ricky at Larry. Si Tristan naman ay napaseryoso dahil isang pick and roll play ang ginawa ni Suarez. Sa pagsambot nga ni Magbuo ay napahanda agad si Mover kaso gagalaw pa lang siya ay bigla na lang siyang natamaan ng umabanteng sentro ng kalaban. Ang lakas na nga talaga ni Marlon. Ang bigat at ang tigas na ng katawan. Nasabi na nga lang ni Mover sa isip at nang mapatingin siya kay Tristan ay bigla silang nagkapalitan ng babantayan. Si Agoncillo ay agad na humarang kay Magbuo kaso bumigla ito ng pagtalikod. Napahanda na nga si Tristan at nang gumalaw ang isang paa ni Marlon ay bigla itong umabante kaso sa paglapit niya ay bigla itong umiwas at dumiretso ng talon sa basket. Ang dream shake. Hindi na ito sekreto, kaya magandang gamitin na niya ito palagi sa laban namin sa mga susunod. Sabi pa nga ni Isaiah na hindi makapaniwalang isa ito sa magiging move ni Marlon. Isang galawan na hindi basta-basta mapipigilan ng mga mababagal na sentro. Nakapunto si Marlon at sa paglapag nito ay pasimpleng tinapik pa nito sa balikat si Tristan. Si Maki at Baro naman ay marahang napangiti dahil sa nakita nila. Tama iyan, maglaro tayo ng may angas. Sabi pa nga ni Maki na mabilis na hinanap si Mendez. Si Baro naman ay ayaw nang iwanan si Larry dahil hindi na raw niya ito papaulitin pa sa ginawa nitong pagpuntos kanina. Hindi ko gusto ang tapik mo Marlon sa akin ah. Sabi naman ni Tristan at paglingon niya rito
ay makikitang tumatakbo na ito papunta sa side nila. Pagdating nga ni Ricky sa side nila ay makikita nga kaagad ang seryosong depensa sa kanya ni Maki. Makikita nga rin ang paglapit kaagad ni Tristan para sa screen at sa pagdating nito ay bigla na lang niyang nilampasan ito. Si Maki naman ay mabilis na umatras at hinabol si Ricky. Umiwas nga siya kay Tristan. Sina Marlon naman at Marky ay napaseryoso dahil naatake na nga si Ricky. Hindi ka namin papalusutin, bulalas pa nga ni Maki at bumigla na naman nga ng hinto si Ricky. Tumalbog nga ang bola sa likuran nito at sa pagpunta nito sa kabilang kamay niya ay siya naman pag-abante niya. Iniwasan nga niya si Romero at nang magsasara na nga ang depensa ni na Marky at Marlon ay siya naman pagyuko niya at pagyakap ng kanang kamay niya sa bola. Isang malaking hakbang ang kanyang ginawa at dito na nga napakuyom sina Dre at Carlo dahil ang bilis ng pagsugod na iyon ni Mendez. Iniwasan nito ang tatlong kalaban at sa pagdating nito sa harapan ng basket ay bigla pa itong nagpakawala ng isang mabilis na teardrop shot na hindi naman naabutan ng dumating na si Baron Cimarron. Hangin nga lang ang natamaan nito matapos iyon. Papatumbang lumapag naman si Mendez at nagdidilim ang kanyang paningin matapos ang nangyaring iyon. Si Jason Castro nga ay napangiti na lang nang makita ang move na iyon, ang driving move na kanyang ginagawa noong nasa PBA pa siya. Ang mabilisang pagsugod sa basket na kung saan ay nagagawa niyang iwasan ang mga babantay sa kanya at pagkatapos ay bigla na lang din siyang magbibitaw ng bola sa basket sa pamamagitan ng isang teardrop shot na napakabihirang masupalpal ng mga nagiging defender niya. Nagawa ko rin ang itinuro sa aking move ni Sir Jason, sabi nga ni Ricky sa sarili, at sa pagtakbo niya ay pasimple pa siyang napatingin sa kanyang mga kuya na sinubukan siyang pigilan. Wala nga siyang ibinigay na reaksyon at makikita nga rin ang pagsabay sa kanya ni na Mover, Tristan, Larry at Shaquille. Kalma lang kayo, hindi tayo magpapatalo. Sambit nga ni Ricky at makikita nga rin ang pagngiti ni Mover dahil bigla siyang may naalalang player sa PBA dahil sa move na iyon. Hindi pa niya iyon nagagawa sa nakaraang games namin. Tinuruan siya ni Sir Jason at ang ganda ng ginawa niyang iyon. Sabi na nga lang ni Mover sa sarili at sa pagharap nila sa kalaban ay narito na nga sila na dala na ang bola. Si Martin nga ay mabilis na ginamit ang screen ni Marlon magbuo kaso sa paglayo niya kay Mover ay napaseryoso siya nang lumitaw si Mendez. Akin na, bulalas naman agad ni Maki at sa pagtingin nga ni Martin kay Ricky ay biglang na-delay ang kanyang gagawing quick pass dahil may intimidation aura siyang naramdaman mula sa kaharap niya. Si Baron nga ay nabigla sa nangyari ring iyon. Kung kaya bumigla siya ng takbo dahil si Suarez ay biglang nilampasan ni Mendez. Dinagit na rin ito ang bola at dito na nga napaseryoso ang lahat dahil sa laro ng isang ito. Parang hindi si Ricky ang isang ito. Sabi na nga lang ni Baron na mabilis na hinabol si Mendez. Kasunod na nga rin dito si Maki na nilampasan ito kaso biglang tumalon si Mendez at ang bola ay hinawakan niya habang nasa ere. Bawal ang long range shot. Bulalas nga ng dalawa kaso dumaan ang bola sa may batok ni Ricky at kasunod noon ay ang pagngiti ng lumitaw na si Flores. Isang back pass ang ginawa ni Mendez. Alam ko namang bawal. Sabi pa nga ni Mendez at makikita nga si Marky na humabol pa kay Mover. Kaso hindi ito umabot. Isang libreng layup na nga ang nagawa ni Flores at sa paglapag niya ay nag-thumbs up agad ito kay Mendez. Kung babagal-bagal ako, baka hindi ko nakuha ang pasang iyon. Ganito ba ang ginagawa ni na Maki kapag naglalaro sila nakasama si Ricky? Ano ba itong iniisip ko? Natural. Sabi pa nga ni Mover sa sarili at sa pagbalik niya sa side ng kalaban ay makikita nga si Ricky na hinarangan si Martin Suarez sa pagsambot pa lang nito sa bola mula sa inbounder na si Marky. Bakit nandito ka na kaagad? Tanong nga ni Martin at bigla niyang naalala noong nakalaban niya si Ricky sa OMPL. Hindi pa raw ito ganito kagaling noon at hindi pa siya nai-intimidate dito magmula noon. Sumagi nga rin sa isip niya ang paglalaro rin ito noon sa Kanubing 1 team at dito niya napagtanto na ang layo na pala talaga ng iniunlad ng laro ng batang ito. Si Ricky naman ay mabilis na ngumisi at sa pagkaliwa ni Martin ay dito na nga dumating sina Baron at Maki para kuhanin ang bolang napakadelikadong makuha ng kalaban na may number 3 sa likod ng jersey. Si Ricky pa ba ito?
Bulalas nga ng dalawang iyon sa kanilang mga sarili at nang ipapasa na ni Suarez ang bola ay bigla na lang itong dumula sa kanyang mga kamay. Bakit ganito? Paanong nagagawa ko ito sa kanila na hindi ko magawa sa mga nakalaban namin noong nakaraan? Naitanong naman ni Ricky sa isip na ngayon ay hawak na nga uli ang bola. Sa paghabol nga sa kanya ng tatlong kalaban ay hindi na siya nagpatinag sa mga ito. May napapansin na si Ricky sa mga kasamahan niya. Napapailing na nga lang na winika ni Isaiah at pagkatapos nito ay napatingin din siya kina Dre at Carlo na tahimik lang na nanonood sa hindi kalayuan. 2 puntos na naman nga ang nagawa ni Ricky at hindi nga ito napigilan ng tatlong humabol sa kanya na sina Martin, Maki at Baron. Sa paglapag nga ni Mendez ay marahan pa siyang napasulyap sa tatlong iyon at ngayon ay naguguluhan siya kung bakit niya ito nagagawa. Maging sa kanyang kuya Maki na alam naman niyang hindi basta-basta sa paglalaro. Ang bilis ni Ricky. Papunta na kami ni Larry pero hindi na niya kami kailangan sa play na iyon. Sabi na nga lang ni Mover na marahang napatingin sa kanilang coach na si Isaiah. Ang galing na ni Ricky. Ibang level na siya kung ikukumpara sa atin. Nasabi naman ni Larry at nang marinig ito ni Mover ay dito na nga siya napaseryoso. Si Maki na nga ang humingi ng bola sa sunod na possession at makikitang inaabangan na siya ni Ricky. Kasabay nga rin ito ay ang pagtingin niya sa kanyang mga kasamahan. Plano nga ni Maki na makipag 1-on-1 kay Mendez kung kaya't isang isolation play ang gagawin nila. Dito na nga makikita ang paglayo ng mga players kay Maki at iniwan nilang bukas ang daanan papunta sa basket para sa dalawa. Nakita iyon ni Ricky pero wala siyang naging reaksyon. Dito nga ay seryoso na siyang nagbantay sa kanyang kuya Maki na nakatingin sa kanya. Ang galing mo nang maglaro ah. Sabi nga ni Maki na kalmado lang na pinapatalbog ang bola habang nakatingin sa mga paa ng kanyang defender. Wala namang salitang ibinigay si Ricky rito at dahil dito ay isang pag-abante ang ginawa ni Maki sa kanya. Gumamit nga ito ng pasimpleng paghawi at si Ricky nga ay napaatras. Nang mapansin naman ito ni Romero ay dito na nga siya mas bumilis at dumiretso sa basket. Hindi mo pa rin nga yata ako kaya, Ri. Sabi ni Maki na napaseryoso nang lampasan siya ni Mendez. Mas mabilis ba ako kay Kuya Maki? Naitanong nga ni Ricky sa sarili at nang makita niyang nagulat ang kanyang kalaban sa ginawa niya ay dito na nga siya nagpunta sa dribbling hand ni Maki. Hindi ko ito basta nagawa kay na Wanabe at Steve Chua. Pinagbibigyan ba ako ni Kuya Maki? Naitanong na nga lang ni Ricky sa sarili at nang iiwas na nga ni Maki ang bola sa kanya ay dito na nga siya umabante ng biglaan. Umalingaw-ngaw nga ang pagpalo niya sa bola at si Maki ay nagdilim ang paningin nang matalo siya ni Ricky sa kanilang tapatan na iyon. Kasunod nga noon ay ang paglingon niya sa bola. Nakita nga niya si Ricky na nandoon na kaagad. Hawak na nga iyon ni Mendez at bigla na lang din itong ibinato ito sa sahig at makikita nga sina Mover at Larry Dizon na kumaripas ng takbo kaagad papunta sa kanilang side. Sina Baron naman at Martin ay sumubok pang humabol kaso makikitang nakuha na nga ni Mover ang bola at sa paglampas nito sa basket ay itinalang nito pataas iyon na sinundan ng paglitaw ni Larry Dizon sa ere. Sinambot niya ang bola at buong lakas na idinakdak iyon sa basket. Paglapag nga niya ay walang selebrasyon siyang ginawa. Si Mover naman ay tumakbo kaagad pabalik na napatingin pa kay Ricky na makikitang naglalakad na papunta kay Maki. Kailangang masabayan namin si Ricky sa ginagawa niya. Sabi nga ng dalawang kakampi nito na mas binilisan pa ang pagtakbo. Maging si Tristan nga ay napaseryoso rin dahil sa ginagawa ni Ricky. Parang ang laki na pala ng ipinagbago ng kapatid ni Richard sa paglalaro ng basketball. Sabi nga bigla ni Marky na agad na dumikit kay Tristan. Ngayon ko lang din naisip, may pinagbago ba ang laro natin magmula noong mapunta tayo sa team na ito? Naitanong na nga lang ni Tristan at napaisip din si Marky sa bagay na iyon. Sa dalawang laro nila rito sa Maharlika, tila ba may ilang hindi napansin ng mga players ng Calapan City na napansin ni Isaiah. Handa na kayo sa Maharlika pero mas handang-handa ang mga magiging kalaban nating mga datihan ng naglalaro rito. Sabi nga ni Isaiah sa kanyang sarili at mabuti na lang at nandito si Ricky na unti-unting ipinaparamdam iyon sa kanyang mga kasamahan. May pinagbago kayo pero gusto kong makita ninyo ang ipinagbago ni Ricky Mendez. Kung gusto naming manalo ng marami pang laro, kailangang magawa namin ng paraan ito sa pagtatapos ng laro namin dito sa Bulacan.
Dagdag pa nga ni Isaiah sa kanyang sarili. Hindi raw pwedeng si Ricky lang ang may ganitong pagpupursige. Hindi pwedeng gusto lang nilang tulungan ito na manalo. Hindi lang kayo ang nag-a-adjust. Dahil pati ako ay umiisip din ng paraan para maging balanse ang ating team. Nag-aaral pa rin ako bago matulog. Nagtatanong din ako kay Jason ng mga experiences niya sa PBA. Patuloy ko pa rin inaaral ang coaching. Kaya ayaw kong hindi rin ninyo iyon gagawin. Pumalakpak pa nga si Isaiah sa kanyang mga players sa loob ng court matapos ang ginawang iyon ni Ricky. Bakit ba kayo magugulat sa ginagawa ni Ricky? Alam ba ninyo ang ginagawa ng batang iyan na hindi ninyo ginagawa? Tanungan niya sa kanyang mga players. At maging sina Carlo at Dre nga ay napakuyom din ng kamao dahil hindi lang pala tungkol sa inside game ang nais mangyari ni Coach Isaiah sa practice game na ito. Nabalot na nga ng katahimikan ng loob ng court matapos iyon at doon na nga napagtanto ng mga kakampi ni Ricky ang mga bagay-bagay. Si Ricky at si Marlon, hindi ko paglalaroin ng dalawang iyan sa unang half ng laro natin sa Martes. Kaya gusto kong ipakita ninyo sa akin na kaya ninyong sabayan ang improvement ng dalawang iyan. Hindi lang pwedeng nagagalingan na kayo sa sarili ninyo. Iba na ang mga players dito sa Maharlika. Hindi kayo palaging bibigyan ni Ricky ng lakas ng loob. At lalong dapat alam ninyong isang taon lang na maglalaro ang isang iyan dito sa team natin. Seryosong wika pa nga ni Coach Isaiah sa kanyang mga players na biglang napaseryoso lalo nang marinig iyon. Akala nila ay hindi iyon totoo pero dahil si Coach na ang nagsiwalat nito ay tila mangyayari nga ito sa susunod na season. Sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin.